what we do here is go back. So what's up mga idol, this is Anime Real Quick PH channel. So ang topic nga natin ngayon ay una, explain ko sa inyo ang pagta-time travel at Takemichi at ang limitasyon neto. Pangalawa, ang katanungan na mamamatay nga ba talaga si Draken. Kaya kung gusto mo ngang malaman ng mga ito ay sinasuggest kong tapusin mo itong video until the end at wag mo na rin kalimutang mag-subscribe. At i-on mo na rin ang notification bell para update pa sa mga next upcoming pa nating upload. Kaya simulan na natin, let's go! おい清正、客が引いてんぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。誰だ。 Ang anime nga na Tokyo Revengers ay hindi straight to the forward na istorya. Ito nga ay may paiba-ibang timeline o panahon. Ang bida nga nating si Nagaki Takemichi ay nakakapag-time travel galing sa hinaharap at nakakapunta siya sa past o panahon kung saan ay middle schooler pa lang siya. Pero ang purpose nga ng pagta-time travel niya ay para mailigtas ang mga kaibigan niya at ang kanyang ex-girlfriend na si Hinata Tachibana. At pwede niyang mabago ang mga pangit na pangyayari sa nakaraan at magkaroon ng magandang hinaharap. Si Nagaki Takemichi nga ay maaaring makagawa ng iba-ibang hinaharap para mabago ang pwedeng masamang mangyari sa hinaharap. So, if anything happen in a timeline, it's not sure that the same thing will happen in another timeline. Kaya ito nga ay nangangahulugan na kung may isang tao na patay na o dedo na sa hinaharap, ay pwede pa nga itong mabuhay sa pamamagitan ng Edo Tensei. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang yun. Hindi, ito nga. Pwede pa nga itong mabuhay sa pamamagitan ng pagbalik na Takemichi sa nakaraan. At sa pagligtas sa kanya sa pagbalik sa nakaraan at pa-prevent ang pagkamatay nito. Pero kung ang taong ang iyon ay sa past pa lang patay na, ay patay na talaga ito sa hinaharap at ang taong ang iyon ay hindi na maliligtas pa kasi nga 'di ba sa past pa lang patay na. At dito na nga pumapasok ang limitasyon ng pagbalik ni Takemichi sa nakaraan kasi nga hindi niya nakokontrol ang time-lapsing abilities niya. At ito nga ay only 12 years nga lang into the past from his future. Kaya sa madaling salita ay isang beses nga lang si Takemichi magkakaroon ng tsansang mailigtas ang kung sino mang ililigtas niya. At bibigyan ko ng example para mas maintindihan niyo. Kunwari sa nakaraan mo nga, halimbawa't nasaksak ang kaibigan mo sa tagiliran at ang taon nga noong nasaksak siya ay 2009 at ang date ay June 27. Halimbawa't kung ngayong 2021 ka bumalik patungo sa 2009 ay pasok pa nga ito sa 12 years limitation. Simpleng kalkula lang, 2021 minus 12 years limitation, ang sagot ka ay 2009. So in exact year ay ayun nga ang last chance mo para mailigtas mo ang kaibigan mo. Pero tandaan mo lang, ang purpose nga ng pagbalik mo ay para isalba o iligtas ang buhay niya. Then sa 27 nga ay dapat mailigtas mo siya at hindi siya dapat mamatay kasi nga once na tuluyan siyang mamatay, hindi mo na nga mababalikan yun. Gets nyo ba? Kasi nga 'di ba, hindi na siya saklaw ng 12 years limitation. Kasi nga sa present timeline mo na pinanggalingan ay syempre patuloy ding umaandar ang oras at araw. Kaya hindi ka na nga makakabalik pa sa araw na iyon kasi nga in present timeline mo nga na once na matapos na ang June 27, tapos na nga ang 12 years limitation mong palugit. At yun nga lang ang kakayahan o limitasyon ng kakayahan ni Takemichi. Sana naintindihan nyo kasi pinilit kong explain sa inyo at feeling ko naman na-explain ko. Commercial. Boom. So yun nga, napaliwanag ko na nga sa inyo ang time-lapsing ability ni Takemichi. Nabanggit ko na nga din kaganina mga idol, di ba? Kung sino man ang mamatay sa loob ng 12 years past ay maliligtas pa nga ito ni Takemichi. Pero kung tuluyan nga itong namatay at hindi naligtas pagkatapos nga nun ay hindi na nga ito sakop o tanglaw ng time-lapsing ability ni Takemichi. Kaya hindi na nga ito pwedeng mabalikan pa.
Ayan mga lods, napaliwanag ko na sa inyo ang kakayahan ni Takemichi at kinalaro ko na ang limitasyon ni Takemichi. Kaya so cleared na, mapunta na tayo sa katanungan na mamamatay nga ba si Draken? Si Ken Ryuji nga, also known as Draken, ang vice captain ng grupong Tokyo Manjigang. At si Draken nga ay mas malapit o mas close kay Mikey. At mas mature si Draken kaysa kay Mikey. Kaya mas magaling humawak ng sitwasyon si Draken kaysa kay Mikey. Kaya kung may mga maling desisyon si Mikey sa mga pangit na sitwasyon ay si Draken nga ang pumipigil sa kanya. At si Draken nga ay tunay at tapat na mapag-alaga kay Mikey. Di katulad sa akin na minamanipula si Mikey para lang umayon sa plano niya. Pero hanggat nasa tabi nga ni Mikey si Draken ay hindi niya ito magagawang manipulahin o kontrolin. Kaya nga nag-utos si Kasaki na patayin si Draken. Kaya nga sinaksak siya ni Kiyomasa, then let me guess. Kaya nga diba sa future ay patay na si Draken. At sa past timeline naman ay binalikan ni Takemichi. Ang goal nga dito ni Takemichi ay mailigtas si Draken. Papatayin na nga sana siya at pinalo na nga siya ng bat sa ulo, pero nga ay nakaligtas si Draken sa unang pagkakataon at siya pa nga ang unang umatake sa grupo ng Myobus nang wala si Mikey. At nakaligtas nga si Draken, pero noong naglalaban na nga ang Myobus at Manjigang at sa kalagitnaan nga ng laban ay walang ano-ano sinaksak ni Kiyomasa si Draken at halos mapatay na nga si Draken. Pero sinugal nga ni Takemichi ang buhay niya para lang mailigtas si Draken. At nakaligtas nga si Draken sa pangyayaring iyon dahil nga naidala siya sa ospital at successful ang operasyon. Pero hindi pa nga ito ang katapusan ng problema o panganib sa buhay ni Draken at nananatili pa rin itong delikado dahil kay Kasaki. Noong bumalik nga si Takemichi sa future ay nagulat siya kasi si Draken nga ay nakakulong dahil sa pagpatay at si Kasaki nga ang isa sa luminlang sa kanya para gawin iyon. At sa timeline nga na iyon ay namatay si Draken. At pagkatapos nga nito ay in another future timeline naman ay pinatay ni Mikey lahat ng chief member ng Tokyo Manjigang nakasama si Draken. At ito nga pinakakinagulat ko kasi 100% totoo talaga siya. Nasana na lang pala hindi ko na lang binasa. Pinatay ni Mikey ang lahat-lahat ng membro ng Tokyo Manjigang, ng mga chief, at pinatay niya nga din si Draken. Shit. At dahil nga yon kay Kasaki, dahil sa mga plano niya na mapapatay o mapaano si Draken, mapawala si Draken sa tabi ni Mikey. Kasi kabot di ba nga sabi sa inyo, hanggang nandun nga si Draken sa tabi ni Mikey, hindi magagawa ni Kasaki yung mga may itim yung balak kay Mike. Makontrol si Mikey, hindi niya magagawa na bang nandun si Draken. So yun nga mga idol, yun nga ang pagkamatay ni Draken in a different timeline. Pero bibigyan ko kayo ng saya at pag-asa. Di ba nga kaganina na ipaliwanag ko sa inyo yung kakayahan o yung time-lapsing ability ni Takemichi. Di ba? Inuulit ko, si Takemichi ay nakakabalik sa past. Anong connect nun? The future also change and Draken are survived. Kaya as long as si Draken ay buhay sa past, ay maliligtas siya ni Takemichi sa future. Kasi napakalaking epekto din talaga ng pagkawala ni Draken. Kaya ganoon na lang din talaga siya dapat mailigtas ni Takemichi. So yun, wala na maraming sasabihin pa kasi nasabi ko na yung dapat ko lang i-explain sa inyo yung pagkamatay niya. So yun, cheers! Nice game. おい清正、客が引いてんぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。